Kabanata 2641. Nagulat ang staff at nagtanong, bakit hindi sa Dollywood ginagawa ang filmang? Maaari tayong kumuha ng mga sikat na artista mula sa Slakova, tulad ng ginawa ni Mr. Boucher. Umiling si Donnie. Iba ito. Gusto kong mag-shoot sa comports dahil napakalakas nitong vintage look at mysterious vibes. Iyan ang mga epekto na sinusubukan kong makamit, at ang pangunahing focus ay ang misteryo ng pagpapakamatay ng NPC at ang mga alaala na bumabalik sa iba pang mga karakter pagkatapos na hindi na sila lasing. Nagbulungan ang crew sa isa't isa at tila tinatanggap ang kanyang ideya. Pinag-cruise ni Norman ang kanyang mga daliri, ipinatong ang kanyang baba sa mga ito, at saka ngumiti. Sa tingin ko maganda ang iyong mungkahi dahil ang script ay naglalaman ng maraming vintage style, tulad ng printing press, ang nakasabit na kalendaryo sa bahay ng biktima, ang radyo, at iba pa. Kung hindi natin ito gagamitin bilang background sa mga eksena, mawawala ang misteryosong vibes ng istorya. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Freya. Umaasa rin si Miss Pruitt na ang kanyang script ay ganap na maisasalin sa malaking screen, tama ba? Huminto si Freya, pagkatapos ay dahan-daang sinabi, iniisip ko kung magkakaroon ba ito ng mas magandang epekto kung itinakda ito sa nakaraan, ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ni Donnie, tiwala ako tungkol dito. Iba ang kwento sa ibang misteryo ng pagpatay. Ito ay tulad ng isang palaisipan na nangangailangan ng paglutas ng mga piraso ng alaala. Kapag may elemento ng nakaraan, mayroon itong dagdag na ugnayan ng mga natatanging kulay at magbibigay ng mga layer ng misteryo. Tumango si Donnie at isinara ang file. Simulan na natin ang paghahanda. Lumabas si Freya sa Tom's Films, at hinihintay siya ni Leia sa ibaba. Paano nangyari? Confirmed na ba ang shooting? Ngumiti si Freya at tumango. Oo, tumabi sa kanya si Leia. Sobrang seloso ako. Sinabi ni Professor Merlin na kung gagawing script ang iyong screenplay, makakapagtapos ka ng mas maaga. Magiging sikat kang screenwriter pagkatapos nito at baka maging direktor. Nagbaba ng tingin si Freya. Wala akong planong maging direktor. Tanong ni Leia, bakit hindi? Ngumiti si Freya sa kanya. Kailangan ko kasi mag-spend ng mas maraming oras sa anak ko. Wala akong time kung magiging director ako. Naintindihan naman agad ni Leia. Ito ay dahil sa kanyang anak na babae. Sa palagay ko ang mga tao ay sumusuko sa mga bagay pagkatapos magkaroon ng mga anak. Sa palagay ko, ngunit sa akin, ang pagsusulat ng isang screenplay sa bahay at paggugol ng oras sa aking anak na babae ay sapat na. Umuwi si Freya at hinarap si Colton, na may hawak na charm. Nang makita kung paano naging chubbier si Charm at hindi na maliit na sanggol, tumawa si Freya. Ginawa mo siyang chubby. Hindi ako yon. Lolo niya yon. Hinawakan ni Colton ang kamay niya at kumaway kay Freya. Charm, ito ang mami mo. Tinawag ni Freya ang kanyang pangalan, at tumingin si Charm sa paligid, ngunit iginiya ni Colton ang kanyang mukha pabalik sa screen. Dito, inilahad ni Charm ang kanyang mga kamay para hawakan ang screen. Idiniin din ni Freya ang kanyang kamay sa screen. Charm, babalik ako para makita ka. Nagulat si Colton. Babalik ka. Napangiti siya. Pupunta ako sa comports para tingnan ang ilang lokasyon ng shooting. Kaya ang Baseburg ay papunta na doon. Pinilit ni Colton ang kanyang dila at iniwas ang kanyang mukha. Buti na alala mong nakita mo kami. Kung ayaw mong bumalik ako, hindi na lang ako babalik. Hindi ko sinabi iyon, tunog niya na parang nag-aalala na hindi siya babalik, pagkatapos ay tumahimik siya. Hindi ka makikilala ng iyong anak kung hindi ka babalik kaagad. Kabanata 2642. Lumapit si Freya sa screen. Dapat kong hayaan siyang maalala ang mukha na ito. Maaalala niya kapag nandito ka. Napatingin si Colton kay Charm. Tama. Baby ko, huwag kang makinig sa nanay mo na sinusubukan kaming lokohin. Napangiti siya, huwag kang mag-alala, wala pang isang taon, makakasama na kita. Tumingin sa kanya si Colton. Maghihintay tayo dito. By the way, kamusta si Didi? Magaling siya. Mula nang magsimula siyang makasama si Beatrice, naging mas masaya siya at nagkaroon ng maraming kaibigan. Sumama pa siya sa isang dance class kasama si Beatrice. Ngumiti si Freya. Si Beatrice yata ay may malaking bahagi sa kanyang pagbabago. Kailangan kong magdala ng mga regalo para sa kanilang dalawa pagbalik ko. Paano ang regalo ko? Ako ang regalo mo. Tinakpan ni Colton ang tenga ni Charm at lumapit sa screen. Pwede ba kitang buksan? Gusto mo? Pagkasabi ni Freya ay in-end na niya ang tawag. Naiwan si Colton na nakabitin.
Bumaba ang tingin niya kay Charm at tinapik ang tungkin ng ilong nito. Paulit-ulit akong binubuli ng mami mo. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon pagbalik niya. Samantala, bumaba si Cameron pagkatapos niyang magising at marinig ang ilang lalaki na nakikipag-usap kay Waylon tungkol sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung sino ang nasaktan niya dahil mukhang hindi sila nasisiyahan sa kanya. Humigop ng tsaa si Waylon. May reklamo ka ba sa kanya? Master Wayne, ang babaeng iyon ay hindi karapat-dapat na maging isang Goldman. Ginawa kanyang prituhin si Miss Wood sa ganoong paraan. Kilala mo si Miss Wood sa loob ng maraming taon, at alam namin kung paano siya. Siya ay nagmamalasakit sa iyo, at kapag wala ka, nami-miss ka niya ng sobra, ngunit ikaw. Nabayaran ka ba niya? Natigilan ng ilang lalaki nang tanungin sila ni Waylon ng tanong na iyon at mukhang nabigla, paano mo siya naiisip ng ganito? Inilapag ni Waylon ang kanyang tasa at mukhang kalmado. Galing ka sa night banquet. Gaano mo na siya katagal na kilala, at gaano mo na ako kilala? Mas kilala mo ba siya kaysa sa akin? Natahimik ang mga lalaki. Alam nilang may nararamdaman si Evelyn para kay Waylon at naaawa lang ito dahil nakikita nila kung gaano siya nito kagusto. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo ni Miss Woods? Wala naman. Kayo ang nagkamali. Mukha namang walang pakialam si Waylon. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya sa iyo, ngunit hindi ako papayag na may siraan ang aking asawa. Hindi ko rin sinabi na si Evelyn ay isang taong pinaplano kong pakasalan, kaya huwag kang gumawa ng sarili mong hula. Nang makitang bahagyang nalungkot si Waylon, tumigil sa pagsasalita ang ilang lalaki. Bumaba si Cameron na naka-cross arms. Hindi ko talaga maintindihan ito. Sinusubukan mo bang hikayatin ang asawa ko na manloko? Nabulunan ang iilang lalaki. Napatingin si Waylon sa kanya. Bakit ka bumaba? Bumaba ako dahil sapat na ang tulog ko, pero hindi ko inaasahan na makikinig ako sa ganoong kawili-wiling pag-uusap. Nasaan si Evelyn? Bakit wala siya dito pero nagkukubli lang siya? Umupo si Cameron sa sofa. Sinabi ng isa sa mga lalaki, hindi pinaypayan ni Miss Woods. Ngumisi si Cameron at pinutol siya. Bakit ka dumating noon? Para pilitin ang asawa ko na tanggapin ang pagmamahal niya. Naisip mo na ba ang mararamdaman namin? Galing ka sa night banquet. Sipin sana ng Southern Clan ang lahat ng hindi ginagamit ang kanilang utak. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay eksakto tulad ng sinabi ko. Tinitigan sila ni Cameron. Si Evelyn ay hindi man lang nang ahas na tumayo at lumaban para sa sarili at sa halip ay nagtatago lang sa likuran. Napaka-childish niyan. Kabanata 2643. Dahil sa sinabi ni Cameron, natahimik ang lahat. Ang kanyang kayabangan ay hindi inaasahan. Ngumisi si Waylon at itinaas ang kamay para hawakan ang buhok ni Cameron. Galit ka ba? Na-offend ko ang isang tao, at dahil iyon sa isang babae. Paanong hindi ako magagalit? Itinalak ni Cameron ang kamay niya at tinuro ang mga lalaki. Sabihin mo sa akin, ano pa ang sinabi ni Miss Wood sa iyo? Anong ginawa ko sa kanya? Puputulan ko ang labi mo sa mukha mo kung hindi mo magagawa iyon. Paano, naging napaka-unreasonable mo. Sa wakas ay nasaksihan nila ang kanyang pagmamataas. Noon pa man ay hindi ako makatuwiran, at mas gusto ko pang ang magsalita ang aking mga buko. Gusto mo bang subukan ito? Ipinakita niya na hinahamon niya sila. Napatingin ang mga lalaki kay Waylon. Asawa niya ito, kaya hindi na lang sila makapag-aaway sa kanya. Kalmadong sinabi ni Waylon, bakit hindi mo gawin ang sinasabi niya dahil may mga opinyon ka tungkol sa kanya? Ano ka? Sinabi niya bang mag-away sila ng babae? Tumaas ang kilay ni Cameron at ngumiti. Maging si Master Wayne ay nagsalita na, ano ang mali? Natatakot ka ba? Hindi kami natatakot, ngunit hindi namin nais na ilagay ang isang babae sa isang mahirap na lugar. Ngumisi si Cameron, tumayo, at naglakad palapit sa kanila. Mga duwag lang kayo. Hindi mo nais na ilagay ang isang babae sa isang mahirap na lugar, ngunit hindi mo ba ginagawa iyon kanina? Pagdating sa Knuckles, bigla ka na lang hindi interesado. Mukhang masama ang loob ng mga lalaki ngunit pinipigilan nila ang kanilang galit. Mrs. Goldman, alam kong naiinis ka, pero may prinsipyo tayo. Sinusubukan mo kaming salakayin ka, ngunit kung saktan ka namin, ano ang sasabihin ng mga tao? Ngumiti si Cameron at mahinahong sinabi, ayos lang. Kung sasaktan mo ako, ibibigay ko si Wayne kay Evelyn. Ngunit kung hindi mo kaya, gusto kong humingi ka ng tawad at pagkatapos ay bumalik at sabihin kay Miss Woods na layuan ang aking asawa, okay? Nagkatinginan ang mga lalaki dahil hindi nila alam ang gagawin.
Dahan-daang bumangon si Waylan. Anong mali? Hindi mo ba nais na malaman kung siya ang pinakamahusay na tao upang maging iyong may bahay? Ano pang hinihintay mo? Nang marinig na talagang pumayag si Waylan dito, pinatibay nila ang kanilang pasya. Oo naman, haharapin natin ang hamon. Pinili nilang gawin ito sa labas habang si Cameron ay nagpalit ng damit na hindi makakapigil sa kanyang paggalaw. Inayos ni Cameron ang kanyang manggas at tumangalan ang pinipili nila kung sino ang magsisimula. Sabay-sabay, baliw ka ba? Nagulat sila, paano naging matapang ang babaeng ito? Marami sila, kaya bakit gusto niya ng sabay na laban? Nabawasan ang pasensya ni Cameron. Huwag ka nang mag-alinlangan. Babae ako, at hindi ako nag-aalala, kaya bakit ka nag-aalala? Tumayo sila roon at tumingin kay Waylan, na nakatayo sa isang tabi. Tumango siya ng walang pag-aalinlangan. Nagtiwala siya kay Cameron. Mauna na tayo. Nagmamadali silang lahat papunta kay Cameron. Si Evelyn ay nagtatago sa isang madilim na sulok at nanunood, gulat na gulat. Maranong lumaban ang babaeng ito. Kahit kaya niya, babae siya, at mga lalaki ang kalaban niya. Naghihintay si Evelyn na makita ang babaeng nagmamakaawa na tumigil sila. Kapag nangyari iyon, magkukunwering pinipigilan niya sila, at ang kanyang kabaitan ay magpapakilos kay Waylan. Mabilis itong natapos ni Cameron. Ang kanyang mabibilis na kamao at sipa ay nagawang ibagsak ang ilang lalaki sa loob ng 15 minuto. Kabanata 2644. Natarante si Evelyn. Paano naging posible iyon? Hinaplos ni Cameron ang kanyang palso. Nag-training na ako sa martial arts simula bata pa ako. Nagkaroon ako ng mabigat na pisikal na pagsasanay sa paaralan at sa hukbo at nakipaglaban sa hindi mabilang na mga tao. Marami rin ang magagaling. Natuto ako sa kanila at ginamit ko ang kanilang mga kakayahan sa laban, kaya imposibleng manalo ka sa pamamagitan lamang ng iyong malupit na lakas. Magagawa mo lamang ito sa bilis at pakikipagtulungan. Tumayo ang iilang lalaki, na kaya niyang harapin ang malalakas na pag-atake ng ilang tao ng mag-isa, at ang bilis ng kanyang mga galaw ay mas mabilis kaysa sa kanilang mga mata, ganap na nahuli sila sa kawalan. Humanga sila sa kanyang mga kakayahan. Kaya naman pumayag si Waylan na mag-away sila. Alam niyang hindi nila kayang labanan siya. Humingi ng paumanhin ang pinuno ng grupo, at sumunod ang iba. Miss Woods, hindi na kailangan pang magtago. Lumabas ka. I saw you. Sigaw ni Cameron. Napalingon ang lahat. Kinilig si Evelyn. Paano niya ako nakita? Awkwardly siyang ngumiti at lumabas mula sa likod ng pader. I'm sorry. Hi. Nakita ko kayong nag-aaway at gusto kong itigil ito, pero hindi ko inasahan na magiging magaling kang manlalaban. Tumawa si Cameron at hindi pala kaibigan tungkol dito. Kung gusto mo kaming pigilan, sana ginawa mo ng mas maaga. Bakit ang tagal mong nagtago dyan? Hinihintay mo bang bugbugin ako ng masama bago ka lumabas? Mukhang natarante si Evelyn matapos tawagin. Miss Southern, ano ang ginawa ko upang maging sanhi ng puot na ito? Awkward ang ngiti ni Evelyn, pero nanatili pa rin siyang compose sa harap ng lahat. Napatingin siya sa mga lalaki mula sa night banquet. Pasensya na po, gusto ko talagang itigil ang laban dahil ginagawa mo ito para sa akin, ngunit ayaw kong ilagay din si Willie sa lugar. Mukha siyang maalalahanin kay Waylan, pero sinusubukan lang niyang sukatin ang personalidad ni Cameron. Nagkatinginan ang mga lalaki, at sa wakas ay may sinabi ang isa sa kanila. Miss Woods, sa palagay ko ay hindi mo naiintindihan. Hindi siya gumamit ng dirty tricks kahit na napakarami na naming nilalabanan at nanalo pa rin. Napahanga kami niyan. Base sa personality niya, I don't think she would want to fight you as if she really against you. Sinabi sa kanila ng kanilang mga amo na ang karakter ng isang tao ay makikita sa kung paano sila lumaban. Ang mga taong walang kalaban-laban ay walang pakialam sa mga panalo o pagkatalo at hindi gagamit ng maruruming taktika. Kahit malikot si Cameron, hindi niya gustong makipagtalo sa kanila. Natigilan si Evelyn. Anong nangyayari? Bakit bigla silang nasa tabi niya? Evelyn. Lumakad pasulong si Waylan. Sinubukan ni Evelyn na magpaliwanag nang makita siya. Willie, makinig ka. Mahinahon niyang pinutol. Hindi ko dapat hinayaan si Morrison na dalhin ka sa night banquet. Tumigil si Evelyn at tumingin sa kalmadong mga mata ni Waylan. Nagsimula siyang magpanik. Willie, anong pinagsasabi mo? Magkaibigan tayo. Sabi ni Waylan coolly, ikaw lang ang kasama ko sa unibersidad. Hindi tayo magkaibigan. Malambot ang kanyang mga binti habang namumutla ang kanyang mukha. Kalokohan.
Bakit mo ako tinulungan noon? Bakit mo ako hinayaang manatili sa tabi mo kung ayaw mo sa akin? Ako lang ang makakalapit sa iyo sa universidad. Kabanata 2645. Malungkot na ngumiti si Waylan. Walang ibig sabihin ang pagtulong sa iyo. Sa sitwasyong iyon, tumulong sana ako kahit na ibang babae. Tungkol naman sa pagpapatira mo sa tabi ko, sabi mo gusto mo akong pasalamatan. Kailan ba ako pumayag? Sinusundan mo pa rin kami. Napakasakit sa kanya ng mga salita nito dahil parang nagbibiro lang ang nararamdaman niya. Hindi pwede. Ayaw tanggapin ni Evelyn iyon. Nagsinungaling ka, akala mo espesyal ako, kaya iba ang pakikitungo mo sa akin. Bakit hindi mo ako pinigilan noong dinala ako ni Morrison para sumali sa night banquet noon? Paano siya nakapasok sa night banquet kung hindi niya nakitang espesyal siya? Hinimas ni Waylan ang kanyang templo. Dahil kaibigan ka ni Morrison, at gusto kitang gawing mag-asawa. Siyempre hindi ko siya pipigilan. Napanganga si Evelyn. Wala pang nagawa si Waylan para sa kanya, at one-sided lang ang lahat. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na siya ay espesyal sa kanya. Kahit na tinanggihan niya ang kanyang pag-amin, naniniwala pa rin siya na siya lang ang makakapasok sa puso nito. Ngunit ano ang sinabi ni Waylan? Sinusubukan niyang maging wingman ni Morrison. Bakit siya naging malapit kay Morrison? Dahil malapit siya kay Waylan. Gusto niya ang tulong ni Morrison upang makalapit ng isang hakbang kay Waylan. Gayunpaman, sa huli ay gusto niyang gawin siyang mag-asawa at ang isa pang lalaki. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Evelyn. Wayne, hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka. Wala akong pasensya na magsinungaling sa iyo, Evelyn. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ginawa mo? Nagsisimula ng mawala ng pasensya si Waylan. Sa sobrang pagkawasak ni Evelyn ay hindi siya makapagsalita. Patuloy na tinawag siya ni Waylan. Nang makipag-inuman kayo ni Damon, hinatid kanya pa uwi pagkatapos noon, ngunit umalis ka pagkatapos niyang itaboy at binayaran ang ilang mga tulisan upang makipaglaro sa iyo. Nagulat ang mga lalaki mula sa night banquet at tumingin sa kanya. Makipaglaro sa kanya, nung sinabi mong inatake ka ng mga thug, peke ba lahat? Umiling si Evelyn. Hindi naman. Dahil nasa akin ang phone niya, kaya lumabas ako para ibalik ito sa kanya. Gaano man kadilim ang bar, hindi ka magkakamali sa pagkuha ng telepono. Tsaka hindi mo ba alam kung anong itsura ng phone mo? Pinunit ng ilang salita ni Waylan ang kanyang maskara. Sinubukan niyang magpaliwanag. Napakarami kong nainom at hindi ko napansin. Ang sobrang pag-inom at pagiging lasing ay dalawang magkaibang bagay. Mamamalayan pa rin ang taong uminom ng sobra. Ang isang taong lasing ay walang malay. Hindi ka naman mukhang lasing sa 6th Alley. Napaatras siya ng ilang hakbang dahil sa sagot ni Waylan. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang papel sa ilalim ng liwanag. Tiningnan niya ito ng malamig na mga mata. Naplano mo na ito noong inanyayahan mo si Damon na uminom. Kinuha mo yung phone niya kasi ayaw mo akong makontak. Pagkatapos kong mabangga ang mga tulisan at tawagan ako, akala mo tatawagan ko siya. Para masigurado na Damon, hindi sasabihin sa akin na nakikipag-inuman ka sa kanya, at kahit na ginawa niya, maaari mo pa ring dayin siya sa kadahilan ng gusto mong ibalik ang kanyang telepono. Dalawang hakbang paatras si Evelyn. Natakot siya nang makita kung paano nakatingin sa kanya ang lahat, at gusto niyang tumakbo. Kabanata 2646. Sunod-sunod na hakbang, nilapitan ni Waylan si Evelyn na walang pakialam ng ngiti. Ang pangunahing dahilan ng iyong pagbagsak ay ang iyong mahinang kakayahan sa pag-arte. Sa palagay mo ba ay bibigyan ka ng pagkakataon ng mga totoong kriminal na humingi ng tulong? Bumagsak si Evelyn sa lupa. Tumingin siya kay Waylan at hinawakan ang kamay nito. Pasensya na po. Willie, hindi ko dapat ginawa yon. Patawarin mo ako. Inalis ni Waylan ang kamay niya mula sa pagkakahawak niya at malamig siyang tinignan. Pinagbabawalan na kita mo lang ngayon sa night banquet. Kung narinig kong gumawa ka pa ng mga chismis tungkol sa anumang bagay, susundan kita. Pagkatapos noon, nilinggan niya si Cameron, ipinulupot ang braso sa balikat nito, at bumalik sa bahay. Napatingin kay Evelyn ang mga miyembro ng night banquet at umiling. Tila, mali sila tungkol kay Evelyn. Hindi pinansin ng lahat si Evelyn na nakaupo sa lupa at umalis na rin. Sa loob ng villa, binuhat ni Waylan si Cameron sa sopa. Hinawakan niya ang kamay nito at pinagmasdan ang mga pasa sa buko nito na natamo niya noong inaway niya ito kanina. Hinaplos niya ang kamay nito at sinabing, bakit kailangan mo silang labanan ng husto?
Masakit ba? She chuckled and said nonchalantly. Not really, hindi ba normal na bagay ang pagkakaroon ng mga pasa dito at doon sa mga katulad natin? At saka, aaminin kong matigas ang kamao ng lalaki na ramdaman kong nataman ako ng bato. Inangat ni Waylon ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya at sinabing, nakaramdam ako ng kaunting pagsisisi sa pagsasabi ng oo ngayon. Hindi, huwag mong isipin na bawiin iyon. Ang salitang binibigkas ay isang palasong pinalipad. At saka, kailangan kong ipakita sa kanila kung sino ang amo. Kung hindi, baka hindi nila ako pakinggan sa hinaharap. Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya at hinaplos ang pisngi nito. Sakto lang dahil alam kong pumayag ka. Kung tutusin, kahit sabihin kong hindi, hindi mo rin ako pakikinggan, di ba? Tumingin si Cameron sa labas sa bintana. Wala na si Evelyn. Ipapareha mo ba siya kay Morrison? Masyado silang close noon, kaya akala ng lahat ay magkakasama sila. Humalaklak si Cameron, kaawa-awang tao. Sa Baseburg, si Morrison ay kumakain ng bumahing siya. Hinawakan niya ang kanyang ilong at inisip kung sino ang nagsasalita ng masama tungkol sa kanya sa kanyang likuran. Itinaas ni Leia ang kanyang ulo at sinabing, salamat sa tulong mo noong nakaraan. Ibinaba ni Morrison ang tinidor at pinunasan ang kanyang bibig ng tissue paper. Huwag mong purihin ang iyong sarili. Tinulungan kita kasi sabi mo bibigyan mo ako ng pera. Kung hindi, hindi kita tinulungan. Ibinaba ni Leia ang kanyang ulo sa katahimikan. Tumingin sa kanya si Morrison at nagtanong, anong meron sa mukha na iyan? Pinapamukha mo na binubuli kita. Nag-o-overthink ka. I'm thanking you from the bottom of my heart, sabi ni Leia habang pilit nang ngumiti sa kanyang mukha. Anyway, I think hindi na tayo magkikita after this meal. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin. Humihingi ka pa ng tulong. Bahagyang natigilan si Morrison. Sige, sagot niya. Kumuha siya ng isang basong tubig, at pagkatapos ay bigla niyang napagtanto ang isang bagay na, ikaw. Ayos ka lang ba? Ha? Napatulala si Leia. Hindi mo ba naisip na medyo katangahan ang magpakamatay para sa lalaking hindi ka naman mahal? Nasa hustong gulang ka na, kaya dapat mong maunawaan iyon. At saka, napakaraming lalaki sa mundong ito. Hindi mo kailangang kumapit sa isa. Hindi niya matiis kapag minamaliit ng babae ang sarili niya para sa isang lalaki. Mayroon kang magandang background sa pamilya at magandang mukha. Hindi mo ba naisip na medyo sayang ang pagkapit mo sa isang lalaki? Makinig ka sa akin. Huwag kang gagawa ng katangahan. Kung magpapakamatay ka, matatapos din ang lahat. Hindi siya malulungkot o luluha man lang para sa iyong kamatayan. Baka ipagdiwang pa niya ito. Gusto mo ba talagang mangyari yon? Natigilan si Leia. Ikala ba niya papatayin ko ang sarili ko? Kabanata 2647. Nang may sasabihin pa sana si Leia, itinaas ni Morrison ang kamay para pigilan siya at nagpatuloy. Sige, wala kang dapat sabihin, minsan ka lang nabubuhay, kaya kailangan mong pahalagahan ang sarili mong buhay. Maaari akong magpakilala ng ilang mabubuting lalaki sa iyo kung gusto mo. Lahat sila ay may magandang pamilya at magandang hitsura. Sigurado akong makakahanap ka ng magugustuhan mo. Siyempre, kung hindi mo gusto ang mga lalaki mula sa Stoslow, makakahanap ako ng isang tao para sa iyo mula sa Baseburg. Awkward na ngumiti si Leia. Salamat sa payo mo. Huwag mo nang banggitin. Magkaibigan naman kami eh. Bigyan mo ako ng 2 araw. Isasama ko ang profile ng lahat ng mabubuting lalaki sa Baseburg para mapili mo. Pagkalipas ng 2 araw, ipinakita ni Morrison kay Leia ang profile ng ilang walang asawang mayayamang binata sa Baseburg. Kumaibat ang gilid ng lobby ni Leia habang nakatingin kay Morrison, na nakaupo sa couch sa tapat niya. Saan mo nakuha ang mga ito? Ahensya ng pakikipag-date, sagot ni Morrison nang walang katotohanan. Ayon sa kanila, lahat ng mga kabataang ito ay nagmula sa mayayamang pamilya, at nag-aral sila sa ibang bansa, kaya pinili ko itong 10 pinakatutugma sa background ng iyong pamilya. Medyo maayos, tama. Kinuha ni Leia ang mga profile na iyon at tiningnan isa-isa. Ang ilan sa kanila ay nagmula sa Baseburg, habang ang iba ay nagmula sa Asperia, Rural City, at Coralia. Ang problema ay kilala niya ang karamihan sa kanila, at medyo nagulat siya nang makita rin niya ang profile ni James Tell. Ano sa tingin mo? Magaling sila, tama. Ang ilan sa kanila ay mga abogado, habang ang iba ay mga kilalang tao o mga mag-aaral ng doktor. Ang mga ito ay ganap na tumutugma sa iyong background. Kinuha niya ang kanyang tasa ng kape at humigop. Pakiramdam niya ay napakabuting kaibigan niya.
Hindi pa siya naging ganoon kaseryoso pagdating sa paghahanap ng kanyang sarili na makakadate. Ibinaba ni Leia ang mga profile at sinabing, kilala ko silang lahat. Natigilan siya at muntik nang tumalsik ang kape niya. Ibinaba niya ang tasa at sinabing, hindi ba maganda iyon? Kinuha ni Leia ang profile ni Isaiah at sinabing, nakipag-blind date para sa akin ang tatay ko sa lalaking ito, at hindi niya ako gusto. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isa pang profile at nagpatuloy. Ang lalaking ito ay si James Tell. Isa siyang sikat na celebrity, and I doubt he'd want to find a girlfriend now since he's making advances in his career. At saka, sobrang nakakapagod maging girlfriend ng isang celebrity, at higit sa lahat, hindi ko siya type. Kinuha niya ang natitirang mga profile at nagkomento sa mga ito ng sunod-sunod. Maaaring mukhang mabuting tao ang abogadong ito, pero playboy siya. Dalawa sa mga naging kaklase ko ang naging girlfriend niya. Sa pagkakaalam ko, ngayon lang siya nagkaroon ng bagong girlfriend. Kung tungkol sa taong ito, siya ay isang tradisyonal na tao. Gusto niyang maging full-time housewife ang asawa niya, kaya hindi ako pupunta, para isakripisyo ang career ko para sa kanya. At itong dalawang ito, ang isa sa kanila ay isang celibate, habang ang isa ay may masamang reputasyon. Sandali, hiniling ko sa iyo na pumili ng isa. Hindi ko naman hiniling na tanggihan mo silang lahat, Annie Morrison. Pinag-cross ni Leia ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at sinabing, bakit hindi ko sila matanggihan? Kung pipiliin mo ang isa sa kanila na magiging partner mo, sino ang pipiliin mo? Inilagay ang kanyang kamay sa kanyang baba, sinilip ni Morrison ang mga profile at sinabing, kung lahat sila ay babae. Piliin mo siya. Itinuro niya ang isang lalaki na naglilingkod pa rin sa militar. Ang kanyang pangalan ay Isaac Portman. Kinuha ni Leia ang kanyang profile. Sa 10 tao, wala siyang anumang mga iskandalo, at hindi masyadong alam ni Leia ang tungkol sa kanya. Kinuha ni Morrison ang profile mula sa kanyang kamay at sinabing, kung hindi ka sigurado tungkol dito, matutulungan kitang suriin. Siya, nginitian lang siya ni Leia nang walang sinasabi. Makalipas ang ilang araw, sa Yar Amor, nagpa siya ang mga tripulante na simulan ng pagbaril sa kalagitnaan ng taon, at napagpasyahan na rin ang mga mamumuhunan. Sa kasalukuyan, ang kailangan nilang gawin ay maghanap ng mga perpektong kandidato para sa mga tungkulin. Pagkatapos nito, maaari na nilang simulan ang pagbaril. Kabanata 2648. Kaya lang walang umaasa na hahayaan ni Donnie si Frasier na magpasya kung sino ang gaganap sa mga pangunahing papel na naramdaman ni Frasier na bahagyang na-stress si Frasier dahil ayaw niyang mabaigo si Donnie sa pamamagitan ng pagpili ng mga maling kandidato. Hindi siya masyadong magaling sa pagpili ng mga karakter, kaya naisip niya na kailangan niya ang tulong ni Daisy. Dumating si Frasier sa Blue Valley Manor at hinayaan si Daisy na tingnan ang script. Daisy, kailangan mo akong tulungan sa pagkakataong ito. Natatakot akong masira ang pelikula ni Mr. Winslow kapag nagkamali ako ng desisyon. Kailangan ko itong matapos sa lalong madaling panahon para hindi ito makaapekto sa oras ng shooting. Tumingin sa kanya si Daisy at tumawa. May audition session pa, di ba? At saka, may natitira ka pang 6 na buwan. Sigurado akong sapat na iyon. Oo, sapat na, pero hindi lahat ay libre sa lahat ng oras. Nag-aalala lang ako na hindi makakapag-commit ang aktor sa project kapag may nangyaring hindi inaasahang pangyayari. At saka, kailangan kong bumalik sa aking bansa para sa audition sa 1 buwan. Kailangan kong pumili ng 2 kandidato mula sa napakaraming artista. This is the first time I'm so stressed out, and I'm very nervous, walang magawang sabi ni Frasier. May first time para sa lahat, kaya naiintindihan ko. Paano ito? Hihilingin ko kay Charlie na bigyan ka ng tulong kapag nakabalik ka. Isa siyang celebrity manager, kaya very spot on insight siya. Siya ang pumili ng marami sa mga script ko, kaya may tiwala ako sa kanya, pang-aaliw ni Daisy. Nakangiting niyakap siya ni Frasier at sinabing, maraming salamat, Daisy. Ikaw ang pinakamagaling. Ngumiti si Daisy, magkaibigan tayo, at hipag kita, kaya syempre, tutulungan kita. Huwag kang mag-alala, iwanan mo na ako, tutulungan kitang ipaalam ito kay Charlie. Pagbaba ni Knowles, nakita niya si Daisy na may ginagawa sa harap ng computer niya. Lumapit ito sa kanya at nakita ang script sa mesa. Kinuha niya ang script at nagtanong, hindi ba ito ang script ni Frasier? Sinulyapan siya ni Daisy at tumawa habang ang mga daliri niya ay nagtipa sa keyboard. Oo, humingi siya ng tulong sa akin sa role. Kausap ko ngayon si Charlie.
Umupo si Noel Ace sa tabi niya at nagtanong, bakit hindi mo ako tanungin? Shareholder ako ng Tenet. Natigilan si Daisy. Pagkaraan ng ilang segundo, hinaplos niya ang kanyang ulo at tumawa. Oye, nakalimutan ko na. Niyakap siya ni Noel Ace at hinalikan sa noo. Mukhang lahat ng nutrients na dapat ay napunta sa iyong ulo ay naubos ng aming mga sanggol ng labis na ang iyong utak ay hindi nagumana sa pinakamainam na kapasidad nito. So, bakit kailangan kita kung kailangan ko ang utak ko? Walang pagdadalawang isip na sagot ni Daisy, at naaliw si Noel Ace. Samantala, sinagot siya ni Charlie, at sinabi agad ni Daisy kay Freya ang magandang balita. Mamantong hininga si Noel Ace sa kakatawa nang makita kung gaano kasaya si Daisy. Gusto mo bang makarinig ng isa pang magandang balita? Iniangat niya ang kanyang ulo para tingnan siya. Ano ito? Ipapalabas ngayong Miyerkules ang seryeng kinunan mo kasama si James. Nang matapos ang shooting, binalak ni Shannon na ilabas ang serye pagkatapos ng bagong taon. Napakurap si Daisy at nagtanong, paanong hindi ko nakuha ang mensahe? Hinaplos ni Noel Ace ang pisngi niya at sumagot. Yun kasi tinulungan kitang basahin lahat ng messages mo. Buntis ka ngayon, kaya hindi ko hahayaang mag-alala ka sa maraming bagay. Samandal siya kay Noel Ace at tumawa. So, ikaw na ba ang magiging manager ko? Ibinaba ni Noel Ace ang ulo para tignan siya at idiniin ang lobby nito sa noo niya. Iyon ang magiging kasiyahan ko. Kasabay nito, ang isang partikular na platform ng video sa Baseburg ay naglabas ng trailer ng The Fog sa kanilang platform. Sa kanilang Facebook page lang ginawa ng crew ang promosyon. Hindi sila nag-hire ng sinuman para sa PR at pinananatiling low profile. Matapos mailabas ang trailer, ibinahagi ito ng mga netizens ng higit sa 170,000 beses, at mayroong higit sa 100,000 komento. Samantala, si James ay labis na pinag-usapan sa internet para sa isang masayang dahilan. Kabanata 2649. Nakita ng mga netizens si James sa listahan ng mga cast, ngunit hindi nila napagtanto na siya pala, sa katunayan, si Simon. Natuwa lahat ng fans ni James nang makita ang pangalan niya. #Oh gosh, sa wakas ay nakuha na niya ang tamang drama para sa kanyang sarili. Salamat kay Daisy, nakahanap na rin si James ng tamang lugar para sa sarili niya, hahaha. After watching the trailer, I realized na malaki ang improvement ng acting skills niya. Dati-rati, isang mayamang binata ang ginagampanan niya, at kamukha niya ang sarili niya kahit anong klaseng papel ang ginampanan niya. Sana ay hindi niya kami pababayaan pagkatapos na may palabas ang seryeng ito. Tulad ng inaasahan sa isang serye na may double male leads. Ewan ko sa inyo, pero medyo pinapadala ko siya at si Helios. Samantala, sa Tenet, nang makita ni Charlie ang trailer at ang mga komento ng mga netizens, nag-harumph siya at sinabing, maganda ang ginawa niya sa pagkakataong ito. Bibigyan ko siya ng 70. Natigilan ang katulong niya, 70 lang. Sa tingin mo hindi ba siya karapat-dapat ng mas mataas na marka? Nag-cross arms si Charlie sa harap ng kanyang dibdib at sinabing, considering his previous acting skills, bibigyan ko lang siya ng score na 75 kung dati. Masyado na akong mabait para bigyan siya ng score na 70. Baka maging mayabang siya kung bibigyan ko siya ng mas mataas na score. Tumawa ang assistant niya. Habang naghahanda siya ng isang tasa ng kape para kay Charlie, sinabi niya, pero aminin ko na malaki ang ipinagbago ni James pagkatapos sumali sa seryeng ito. Mas naging mature na siya. Bukod, medyo challenging ang karakter na ginampanan niya this time. Sa palagay ko ay maaari niyang subukan ang iba pang mga tungkulin pagkatapos ng ilang taon. Kinuha ni Charlie ang tasa ng kape na iniabot sa kanya ng kanyang assistant at humigop. Well, malayo pa ang lalakbayin niya. Siya nga pala, si Donnie from Dollywood ay naghahanda ng isang suspense series. Plano niyang maghanap ng mga kandidato mula sa ating entertainment industry at mag-shoot ng serye sa ating bansa. Maraming A-list na aktor at aktres ang nagsumite ng kanilang mga profile para makipagkompetensya para sa isang papel sa serye pagkatapos lumabas ang balita. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Sabi ni Charlie, sa tingin mo ba magkakaroon ng pagkakataon ng mga celebrity mula sa aming kumpanya? Kahit na ang isang celebrity na may malaking fanbase ay hindi magkakaroon ng pagkakataon, lalo na ang mga celebrity mula sa aming kumpanya. Si Donnie ay isang direktor ng internasyonal na katanyagan. Hindi siya gumamit ng kahit na sinong celebrity na may malaking fanbase o iba pang sikat na celebrity.
Lahat ng mga aktor at aktres sa TV series na maaaring magtrabaho sa big screen ay may husay sa pag-arte. Hindi makikita ng mga tao ang anino ng huling karakter na ginampanan nila sa kasalukuyang karakter na kanilang ginagampanan. Ang dahilan kung bakit naging matagumpay si Helios ay dahil binago niya ang kanyang imahe. Upang maging mas matigas ang kanyang sarili, nagpatubo siya ng balbas at nagpatan. Siya nga ay mukhang mas matigas, ngunit hindi rin niya masyadong pinapansin ang kanyang sariling hitsura ngayon. Mamantong hininga ang kanyang katulong. Baka magkakaroon ng chance ang mga celebrity ng company natin. Bagamat maliit ang pagkakataon, sino ang nakakaalam kung mangitian tayo ni Lady Luck sa pagkakataong ito? Kasabay nito, nagpadala ng email si Daisy kay Charlie. Ibinaba ni Charlie ang tasa ng kape at binuksan ang dokumentong naka-attach sa email. Bigla siyang napatayo sa upuan niya. Ang kanyang assistant ay nagtanong, ano ang mali? Itinaas ni Charlie ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya at sinabing, ngumiti sa amin si Lady Luck. Sa isang coffee shop, inabot ni Morrison ang profile ni Leia sa lalaking nakaupo sa harapan niya. Paumanhin sa paglalaan ng ilang minuto ng iyong oras, Mr. Portman. This is the girl napili namin para sa iyo sa aming matchmaking agency. Walang ibang pagpipilian si Morrison kundi magpanggap bilang isang staff mula sa ahensya ng matchmaking. Kinuha ni Isaac ang profile at sinilip ito. Samantala, iniabot sa kanya ni Morrison ang larawan ni Leia. Isa siyang interpreter, at sa totoo lang, sa tingin ko siya ang pinakaangkop sa iyo. Kung gusto mo siyang makilala, pwede na akong mag-set up para sa inyong dalawa ngayon. Tumingin si Isaac kay Morrison at kinuha ang litrato. Humigop si Morrison sa kanyang kape habang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Isaac. Napakaganda niya, tama, oo, ngumiti si Isaac at ibinaba ang litrato. Ngunit hindi ako interesado sa isang babae na mas matanda sa akin. Natigilan si Morrison. Bakit? Ayoko lang. Mas gusto ko ang mga babae na mas bata sa akin. Gusto kong umasa sila sa akin. Sa totoo lang, ayokong maging career-minded woman ang magiging partner ko. Kabanata 2650. Hindi inaasahan ni Morrison na tatanggihan ni Isaac si Leia. Natigilan siya saglit bago niya sinabing, pero laging sinasabi ng mga tao na ang asawang mas matanda ng 3 taon sa asawa ay tumitiyak ng mas mayamang buhay. Baka may itsura siya, mature sa larawan, ngunit siya ay mukhang isang batang babae sa totoong buhay. Pasensya na po, hindi ko matanggap na mas matanda sa akin ang partner ko, kaya kahit gaano pa siya kagaling, hindi ko tatanggapin. Kanya, pagkatapos magsalita ni Isaac, tumayo siya at umalis. Mr. Portman, pinilit ni Morrison ang kanyang dila pagkaalis ni Isaac. Sumandal siya sa likod ng upuan at bamulong, hindi niya matanggap dahil mas matanda siya sa kanya. Kaya, maaari niyang tanggapin ito kung siya ay 18. What a ridiculous reason. Tumayo si Leia mula sa likuran at umupo sa harapan niya. She said with a smile on her face, so, bagsak ka. Nag-cross arms si Morrison sa harap ng kanyang dibdib at sinabing, hindi ito para sa akin. Ito ay para sa iyo. Tinutulungan kita magkaroon ng boyfriend. Hindi ko maintindihan kung bakit natatawa ka pa sa puntong ito. Sige, relax. Normal lang na itakwil niya ako dahil mas matanda ako sa kanya. Tsaka hindi pa talaga ako handang magsimula ng isang relasyon. Anyway, salamat sa tulong mo. Ngumisi si Leia. Hindi niya kayang tanggihan siya dahil seryoso siya sa pagtulong sa kanya na magkaroon ng boyfriend. Kumunat ang noo ni Morrison at sinabing, ngayon sinasabi mo sa akin na hindi ka pa handa sa isang relasyon pagkatapos kong gawin ang napakaraming bagay para sa iyo. Hindi ko sinabing gusto ko. Pinagtatawanan mo ba ako? Galit na galit si Morrison. Siya ay nagtrabaho para sa wala. Tumawa si Leia. Ikaw ang nag-akala na magpapakamatay ako dahil sa isang lalaki, at sinabi mong tulungan mo akong maghanap ng boyfriend. Sa sobrang seryoso mo dito, akala ko masasaktan ka kapag tinanggihan kita. Natigilan si Morrison. Kinuha niya ang tasa at hinubos ang kanyang kape sa isang lagok. Pagkatapos noon, ibinaba niya ang tasa at nagpatuloy. Kung hindi iyon ang ibig mong sabihin, bakit mo sinabi sa akin ang mga bagay na iyon noong isang araw? Natigilan siya saglit at walang magawang ngumiti. Ang pinag-uusapan ko noong isang araw ay magpapatuloy akong maging interpreter. Kaya nga sabi ko hindi na tayo magkikita eh. Muli, napadila si Morrison. Nakangiting sinabi ni Leia, natutuwa akong makilala ka, at sana ay magkaroon tayo ng pagkakataong magkita muli sa hinaharap. Aalis na ako. Kinuha niya ang wallet niya at umalis.
Pagdating niya sa parking lot, nakita niya si Zephyr. Natigilan siya saglit, ngunit hindi nagtagal ay bumalik siya sa realidad at binigyan siya ng isang ngiti. Anong ginagawa mo dito? Lumapit si Zephyr sa kanya at sinabing, Leia, sorry sa nangyari noong nakaraan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, sabi ni Leia, na pinanatili ang suntok sa kanyang mukha. Nakamove on na ako kay Zephyr, seryoso ako kapag sinabi kong gusto kitang maging masaya. Saktong papasok na siya sa kotse niya ay hinawakan siya ni Zephyr sa braso. Hindi ba pwedeng bumalik na lang tayo sa daan? Bagay noon, Leia, katulad noong unang panahon. Lumingon si Leia para tignan siya. Nang may sasabihin pa sana siya. Biglang lumapit si Morrison at hinawakan ang braso ni Zephyr. Hey, sir, may girlfriend ka na, kaya huwag mo na siyang guluhin. Medyo nagulat si Leia nang makita si Morrison doon. Kumalas si Zephyr sa pagkakahawak ni Morrison at sinabing, this is something between her and me. Ngumisi si Morrison, sa pagitan mo at niya. May girlfriend ka na at gusto mo pa rin siyang magkagusto sa'yo. Ano bang problema mo? Kung tumakbo ka pagkatapos ng 2 libre, hindi mo mahuhuli ang alinman. Hindi ako makapaniwala na ang mga tao ngayon ay sobrang casual pagdating sa relasyon. Bumaba ang mukha ni Zephyr. Kung ganoon, ano ang tungkol sa iyo? Diba, boyfriend mo siya? Bakit mo siya tinutulungan na makipag-blind date sa ibang lalaki? Natigilan si Morrison, at bago pa siya makapagsalita, hinawakan siya ni Zephyr sa kwelyo niya at diniinan. Hindi mo ba siya tinatrato na parang laruan mo rin? Anong ginagawa mo, Zephyr? Bitawan mo siya. Mabilis na itinulak ni Leia si Zephyr at tumayo sa harap ni Morrison. Tinanong ko siya na tulungan niya ako. This is something between him and me. Hindi ito ang iyong negosyo. Leia, hindi na tayo maibabalik sa dati. Sigaw ni Leia at tinulak si Morrison papasok sa kotse niya. Pumunta siya sa driving seat at isinara ang pinto.